Magandang araw mga idol. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo yung mga ilan dahilan kung bakit maganda magtanim ng bataw. Ito pala yung tanim namin bataw mga idol. Nakagapang lang yan dyan sa lupa at sa mga damo-damo. At ayan mga idol, fruiting stage na sila. Ayan yung itsura ng bunga nila. At yung kulay ng bulaklak nila, ayan, violet. Marami ng bunga kung tutuusin, kahit nakagapang lang dyan sila sa ground. Sa pagtatanim ng bataw mga idol, pwede tayong mag direct seeding or ipupunla muna natin. Pwede rin tayo nyan magtanim sa mga plastic container or sa sako. Kung sa sako or plastic container tayo magtatanim ng mga bataw, make sure natin na malalim yung sako or yung container, yung marami tayong ilalagay na lupa. At kung direct seeding naman, ang pagtatanim natin ng bataw, make sure natin na may full sunlight yung area na yon or yung spot na yon. Kasi mas mabilis silang lumago kapag sila ay nasisikatan ng araw maghapon. Mas gusto nila yung may mainit na temperatura. Yan mga idol, ang daming bulaklak, tsaka yung mga bunga niya naglalakihan na. Bali ano pala mga idol, mula sa pagpupunla nito, within a week lang tumutubo na yung mga bataw. At yung harvesting niyan, from sowing, bibilang ka lang ng mga 70 to 90 days, pwede na tayo makapag-harvest nitong mga bunga nito. Ayan. At ang isa pang kagandahan dito, kahit isang puno lang ang itanim natin, marami silang mamunga, yung marami silang lumalago-lagong mga sanga at yon naglalabas ng mga bunga. Ito nga katulad nga nito, isang tangkay lang pero ang dami na ng bunga. Ayan yung mga bunga niya, ang dami. Bali nakagapang lang yan dyan sa lupa. Ito pa. At ang isa pang kagandahan ng pagtatanim nitong bataw mga idol, matibay sila sa tag-init or sa tag-tuyot na panahon. Hindi sila madaling mamatay katulad ng ibang halaman na kapag hindi mo nadilig ng mga ilang araw, malalanta, yung iba mamamatay na ng tuluyan. Ito matibay sila sa tag-init or sa tag-tuyot na panahon. Hindi sila diligin. Ayun yung isa sa mga kagandahan nito, tsaka low maintenance pa. At ang isang pang kagandahan niyan mga idol, kahit sa lapag lang sila nakagapang or sa mga damo-damo, yung mga sanga ng bunga nila talagang umaangat yan para makita natin. Ayan, mga nakaangat yan. Mga nakaangat sila sa damo. Kaya pala dyan lang nakagapang yan sa lupa kasi nga ginamit namin yan pang cover crop yung bataw sa balinghoy noon. Yung balinghoy na itinanim namin, naanin na namin yan, yung balinghoy na yan. Ginamit lang namin siyang pang cover crop. Ang kagandahan dito, kahit isang puno lang, makakarami ka ng harvest kasi mabilis lumugo yung mga baging niya at saka yung mga baging na yun naglalabas ng mga bunga. Yan, katulad nga nito, bawat baging yun meron eh. Ito yung pinakasanga ng bunga niya. Yan, umaangat talaga, matigas. Ang kagandahan dito, matigas yung mga baging niya, hindi madiling maputol, tsaka hindi siya natatalo ng mga damo-damo. Yung ibang halaman kasi pag dinamo na namamatay eh. Tinatalo sila ng damo. Ito matibay sila dyan sa mga ganyan. At yung isa pang kagandahan niyang pagtatanim ng bataw, yung mga bulaklak niya nakakapag-attract ng mga pollinators. Malaking tulong yon kung marami tayong mga tanim na namumunga. Nakakapag-attract ng mga bubuyog yan, ng mga paru-paro na nakakatulong sa pagpopollinate ng mga bulaklak para yung mga bunga nila is tumuloy. Mahalaga kasi yon mga idol, yung mga pollinators na yon sa pagpapatuloy ng bunga ng ating mga tanim. Kaya yung bulaklak niya, yung makulay na bulaklak, nakaka-attract ng mga pollinators yon. Ito pa yung ibang bunga niya mga idol, may bunga pa yan dito eh. Yan.
Mga sa damo lang sila nakagapang pero nakakapamunga. Ayun yung kagandahan sa pagtatanim ng bataw. Umaangat yung bunga niya. Kasi itong pinakatangkay na to, matigas yan. Aangat-angat sila para makapamunga. At ang isa pa palang kagandahan niyang pagtatanim ng bataw, pwede natin yung gamitin sa crop rotation. Kasi yung sa crop rotation, ang purpose nun is para maibalik natin yung mga nutrients sa lupa, yung maiwasan yung mga pagdami ng mga peste or sakit or yung mga disease sa area na tinataniman natin. Ayun yung mga purpose nito. Yung legumes katulad nga nitong bataw, na ibabalik niya yung sustansya sa lupa, napapataba niya, napapaganda niya yung lupa, kaya maganda rin siya sa crop rotation. Yung mga legumes kalimitan sila talaga yung ginagamit sa crop rotation. Ang dami ng bunga ng bataw. Ito mga idol, pambinhi na tong mga bataw na to. Ayan, ayun yung mga bunga niya. Ready to binhi na. Binhi na to brown na pambinhi na yan. Daming bunga kahit hindi maayos yung gapangan niya, nakakapamunga yan ng marami. Ayun pa, daming bunga. Matibay sila sa tag-init, sa tag-tuyot, nakakapagbalik ng sustansya sa lupa, nakakapag-attract ng pollinators yung mga bulaklak niya. Ayun yung kagandahan ng pagtatanim ng bataw sa ating mga taniman. Yung mga legume plants tulad nitong bataw, ng sitaw, ng sigarilyas, ng mani, ng patani, napakaganda nilang pang crop rotation at napakaganda nilang gamitin pang intercrop sa ating mga lupang taniman or lupang sakahan, kasi nakakatulong talaga sila sa pagpapabalik ng sustansya, sa pagpapaganda ng lupa, sa pagpapataba ng lupa. Kasi yung mga ugat nila ng mga legume plants, tinitirahan nyo ng mga nitrogen fixing bacteria. Yung mga bacteria na yon, ang ginagawa nila is kino-convert nila yung nitrogen mula sa hangin para maging ammonia at magagamit ng halaman yung nutrients na yon. Yung ammonia kasi usable form of nutrients siya para sa halaman. Kaya magandang tulong sa atin yung mga legume plants na yon. Malaki yung tulong niya sa ating mga taniman. Kaya kahit papano ay makakapag-reduce na tayo sa paggastos para bumili pa ng mga synthetic nitrogen fertilizer para i-apply sa ating mga halaman. Kasi nga yung mga halaman na yon, yung legume plants, nag-iiwan sila ng nitrogen sa lupa or pinipix nila yung nitrogen sa lupa. Yun lang muna siguro mga idol. See you on my next video and thanks for watching.